Hi guys! Welcome to my vlog! So for today's video guys, ay i-guide ko kayo kung paano mag-apply ng visitor visa dito sa Canada. So ngayon 2022 is puro online na, hindi na sila tumatanggap ng in-person. At bago ka mag-apply online, kailangan meron ka ng mga documents na kakailanganin. At yan, papakita ko sa inyo kung ano-ano yon. So, bukod dito sa naka-flash sa screen, kailangan nyo din ng mga PSA kung paano nyo ma-establish or mapapakita yung relationship nyo doon sa nag-invite sa inyo. Maganda sana kung kamag-anak nyo, either nanay, kapatid, tita, yun. Basta kailangan ma-establish nyo kung paano kayo magka-relasyon. Yan, so simulan na natin. So, pag-click nyo sa link, ito yung lalabas or makikita nyo sa screen. So, apply online with the IRCC portal. So, meron tayong 3 steps. First is create an IRCC portal account. Then, complete the online application. Step 3 is submit and pay. Para makakreate ng account, enter mo lang yung email address mo and get invitation code. Then, copy mo lang siya. Tapos, click mo yung continue to the IRCC portal sign up page. So, pag-click mo, paste mo lang dyan sa invite code, yung kinapi mo, and then email address mo, mag-create ka din ng password mo. Yan, tapos tuloy mo lang yung pag-fill up, hingin sa'yo yung mga personal information mo. Click mo lang yung sign up. Then, may matatanggap kang verification code sa yung email. Then, enter mo yung verification code mo, and then click confirm, and then lalabas na ulit to. Enter mo yung email address mo and password. Then click sign in. At yan na, nakakreate na tayo ng portal. Yan, so every time na magsa-sign in ka, hihingan ka ng code. And then balik ka ulit sa email mo, and then enter mo lang dito. Then validate code. And then lalabas na yung terms and conditions. Basahin mo na lang. Ayan, then accept. So, pag accept mo, lalabas na yung my IRCC portal account. Tapos, scroll down mo lang. Sa ilalim niyan, may makikita ka na start an application. Click mo lang yung apply for a visitor visa transit. Ayan, get ready to apply to visit or study in Canada. So, kailangan na-scan mo na lahat ng documents mo na kakailangan dito. Follow mo lang yung steps na lalabas dyan. And then, tick mo yung I acknowledge and then start application. And then, yan, I want to apply for visitor visa or super visa. Then, may question dyan na why do you need a visa? So, may mga choices naman dyan. Read mo na lang kung sa alin yung akma sa'yo, kung alin yung mag-fit sa'yo. Tapos, specify mo lang kung bakit ka mag-visit sa Canada, and then kung kailan ka or kailan mo plan na mag-visit. So, lalabas na dyan yung mga documents you need to complete the application and yung information na kailangan mong i-enter. So, continue ka lang sa application. Ayan, then fill up mo lang kung ano yung hinihingi, and then after mo ma-fill up, save and continue. Then, hihingin yung passport mo and other information pa. Basta lahat to ay sa information tungkol sa'yo. Ayan, so basahin mo lang yung mga tinatanong. Usually, mga no yung sagot dyan eh. Ayan, so dito kung saan ka nakatira. So, dito yung information mo na, ilalagay mo yung address mo. Ayan. Ayan, basta lahat ng information na hinihingi, ilagay mo yun dyan. Tapos, national identity mo, no, na lang nilagay ko. Ayan, so, kailangan may list ka na rin ng name, complete name ng nag-invite sa'yo, at saka yung address niya, telephone number. And email address. So, dito, lagay mo lang kung magkano yung pera mo.
Yung nilagay ko dito, 2,000 CAD lang. Tapos, lagay mo na rin sa second question kung may magbibigay ba sa'yo. Yes mo lang yun. Kasi, syempre, diba, isusupport naman tayo ng kamag-anak natin or friends natin pagdating natin sa Canada. Ilagay mo lang dun sa please provide details kung sino yung magsusupport. So, after nun, information na about sa education mo, work, and other activities. So, tick mo lang dyan kung nakapag-aral ka yung yes, and then lalabas na dyan yung information para sa education mo. Click mo lang yung add, and then dito sa work activity, same din. And then, click mo yung add para ma-input mo yung mga work experience mo. Ayan, sa travel history, kung meron kayong mga travel before ito, halimbawa, nag-travel kayo sa Hong Kong or kung saan man kayo nagpunta, lagay nyo din dyan. Pero kung wala naman, edit nyo lang yung no. Pag may travel history kayo, dapat meron kayong picture nung tatak ng passport nyo. Kung kailan kayo nag-entry at kailan kayo nag-exit. Tapos kung may picture din, maganda rin na ilagay nyo. Tapos i-collage nyo na lang. Para pag in-upload nyo, isahan lang. Tapos may tanong din dyan kung na-refuse na kayo sa pag-apply sa Canada. So, kung hindi pa, edi no. And then yan, common questions, criminality and security, basahin nyo lang, tapos tick nyo lang yung no, then save and continue. Ayan, same pa din, no. Then sa medical background, ayan, basahin nyo lang. Usually, yes or no lang naman ang sagot dyan. Tapos sa medical, kalimitan sa tuberculosis lang. So, no. Kung hindi, save and continue. And then yan, family information na. So, tick nyo lang kung married kayo or single. Yan. Kung ano man, piliin nyo na lang po dyan. Lalagay nyo din dyan yung present occupation nyo. Tapos, kung may anak kayo, i-input nyo din yung information niya. Kailangan din yun. Yan. Click nyo lang yung add. Tapos lalabas na yung kailangan yung fill upan na information. And then after nun, kailangan din input nyo yung sa parents nyo. So sa language, kailangan din. So English. Yan. And then yan, enter nyo ulit ang inyong email address. Then telephone number, kailangan ulit. Yan. Tiyaga lang sa pag-fill up kahit pa ulit-ulit. Yan, may mga reminders din dyan kung paano nyo i-review yung mga answers nyo. Basahin nyo na lang. Yan, so bago kayo mag-proceed, makikita nyo dyan lahat ng pinilapan nyo. Pwede nyo i-edit. Click nyo lang yung may box na may pencil. Sa part na may gusto kayong i-edit or i-check. And then kung wala na kayong gustong i-edit, click save and continue. So, dito na tayo mag-upload ng documents nyo para ma-support yung inyong application. Naka-indicate na rin dyan yung size. So, kailangan i-limit nyo lang na 2 MB per file para ma-upload nyo. Kasi pag mas malaki doon, hindi siya ma-upload. Ayan, dito nyo na i-upload yung letter of invitation. Then, yung passport nyo. At proof of funds. So, yun yung bank statement nyo. So, yun nga pala guys, sa bank statement, dati, meron lang akong 67,000 sa bank kasi naka-indicate sa letter na sasagutin ni sister yung fare ko. Pero kung hindi, kailangan medyo mas malaki yung proof of funds nyo. Kahit mga 100k, ganon, basta meron kang work. Tapos, meron tayong optional documents. Dito nyo i-upload yung mga birth certificate, PSA, kung ano man na other documents na pwede mag-support sa travel nyo. Like yung tatak ng passport nyo kung nakapag-travel kayo, ganon. Yung pictures ng travel. Tapos kung employed kayo, dito nyo i-apply sa employer letter, COE, dyan. Pwede nyo doon ilagay.
Tas may additional document pa dyan sa ilalim. Pwede yung letter of intent nyo. Kailangan may letter of intent din kayo. Bakit gusto nyo mag-travel sa Canada? So, pag na-upload nyo na yan, nakalagay na dyan ay uploaded. Tas may check na naka-green. Then, dito sa consent and declaration, tick nyo lang yung yes. And then, input nyo ulit yung hinihingi, surname and given name nyo. Then, save and continue. Then, lalabas na yun kung magkano yung babayaran nyo. So, for the visitor visa ay 100 CAD. Then, kailangan nyo na rin bayaran yung biometrics, which is 85. So, 185 lahat. And then, magbabayad kayo via credit card. So, kapag nakapagbayad na kayo, ayan na, transaction approved na. And, the process is 127 days. At magkakaroon na kayo ng UCI. Yun yung Unique Client Identifier. Tapos yung application number nyo. Kung ayun date, kung kailan na-receive. Tapos yun, maghintay na lang kayo sa email nyo kung na-approve ba yun at kailan ang biometrics nyo. So, yun lang guys. Ganyan lang kasimple ngayon mag-apply. Hindi kagaya ng dati na kailangan pa mag-apply sa office. So, yun, sa mga gustong magbisita dito sa Canada, mag-apply ng visitor visa, ay ganyan lang kasimple ngayon. Yun lang, masya-share ko for today's video, guys. Keep the faith and God bless us all. Until next, bye!